May ilang talata sa Biblia na sobrang ikli, pero kapag inisip mo ng mabuti, parang may nakatagong misteryo. Isa na rito ang tungkol sa mga Nephilim. Ilang linya lang ang nakasulat sa Biblia tungkol sa kanila, pero napakalaki at nakakabahala ang kwento nila. Binanggit sila bilang mga higante, mga nilalang na may kakaibang tangkad at lakas, na ayon sa sinaunang tradisyon ay namuhay sila kasama ng mga tao bago pa man ang malaking baha. Ngayon, may isang tanong na halos walang nagtatanong, pero marami ang gustong makaalam ng totoo. Kung may mga higante, mayroon din bang babaeng higante o mga giantesses? At nasaan sila? Bakit wala silang pangalan sa canonical records? At bakit hindi sila malinaw na nabanggit kahit man lang sa mga teorya ng traditional archaeology? Nakalimutan lang ba sila ng kasaysayan o sadyang inalis lang ang kanilang kwento? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga paksa na bihirang pag-usapan. Bubuksan din natin ang mga lumang manuscripts at mga marginalized text at isasama na rin natin ang mga ebidensyang madalas hindi pinapansin para talagang malaman natin kung may posibilidad bang may mga higanting babae na nabuhay sa mundo. At kung totoo man iyon, malaking epekto ang maaaring idulot nito sa pag-unawa natin sa papel ng Nephilim at sa impluwensya nila sa unang panahon ng sangkatauhan bago pa man ang malaking paghatol ng baha. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang Nephilim ay isa sa pinakamainit na paksa sa usapin ng Biblia at kasaysayan. Maraming scholars ang patuloy na nagdedebate tungkol dito, pati mga ordinaryong tao na aakit sa misteryong ito. Ang Nephilim ay parehong nakaka-fascinate at nakakatakot. Ayon sa Genesis chapter 6, ang mga higanting ito ay nagmula raw sa pagsasamang tinatawag na Sons of God at ng mga babaeng tao. Sa ilang sinaunang tradisyon, ang Sons of God ay iniuugnay sa mga Watchers, mga espiritual na nilalang na lumabag sa kanilang hangganan. Ang kwentong ito ay makikita din sa ibang sulatin tulad ng Book of Jude, kung saan may pahiwatig tungkol sa mga nilalang na tumawid sa ipinagbabawal na linya. Dito lalong lumalalim ang tanong, kung may lahi ng higanting hybrid, posible bang may mga babaeng kapareho nila? May mga babaeng may pambihirang tangkad at lakas na nabuhay din ba noon? Kapag tiningnan natin ang Biblia, pati ang apocryphal text at maging ang mga sinaunang mythologies mula sa iba't ibang kultura, mapapansin ang isang pattern. Halos palaging lalaki ang inilalarawang higante. At kahit pa sa mga kultura na malayo sa isa't isa o kaya naman sa ibang mga wika o iba ang paniniwala, ang larawan ng Colossus ay kadalasang lalaki. Bihira mong makita ang babaeng higante bilang sentro ng kwento. At doon nagiging mas kakaiba ang kwento. Dahil minsan, ang hindi nababanggit ang mas nakakaisip ng tanong. Posible bang hindi sila nawala, kundi tinanggal lang sila sa kwento? Posible bang na-distort ang kanilang imahe o itinago sa simbolo at hindi literal na inilalarawan? Ang pagkawala ng kanilang pangalan sa mga talaan ay maaaring hindi simpleng aksidente. Maaaring binago ang kasaysayan at piniling panatilihin lang ang mga lalaki. Sa kabila nito, para sa ilang sinaunang tagapagpaliwanag, ang misteryo ng Biblia tungkol sa mga babaeng higante ay hindi aksidente. Sa halip, ito raw ay dahil ang mundo noon ay ikinukwento mula sa pananaw lang ng mga lalaki. Sa panahong iyon, ang mga kwento ay kadalasang nakatuon sa mga lalaking simbolo ng lakas at kapangyarihan. Kaya ang mga higante ay inilalarawan talaga bilang lalaki. Hindi lang dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sila ang kumakatawan sa imahe ng kapangyarihan sa isip ng mga tao noon. Sa ganitong pananaw, ang kawalan ng mga babaeng higante sa mga tala ay hindi nangangahulugang wala sila. Maaaring hindi lang sila isinama sa kwento. Hindi dahil hindi sila umiral, kundi dahil hindi sila binigyan ng lugar sa kasaysayan. Pero may ibang scholars na mas malalim ang iniisip. Para sa kanila, ang katahimikang ito ay maaaring may mas seryosong dahilan. Maaaring ang mga babaeng higante noon ay hindi kailanman naging bahagi ng orihinal na plano ng creation. O kaya naman ang kanilang pag-iral ay itinuturing na sobrang kakaiba, sobrang labag sa normal, kaya hindi na ito isinama sa talaan. Sa ganitong pananaw, ang Biblia ay tahimik dahil pinili nitong huwag magsalita tungkol dito. At imbes na tapusin ang debate, lalo lang nitong pinalalim ang misteryo. Sa loob ng maraming siglo, maraming theologians, scholars at mga taong naghahanap ng katotohanan ang patuloy na nagtatanong, ano ba talaga ang Nephilim? At posible bang may mga babaeng katulad nila?
Hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot. Ang meron lang tayo ay mga teorya, mga piraso ng sinaunang kwento, mga ideya mula sa mga sulatin na hindi isinama sa opisyal na Biblia. Isa sa pinakakaraniwang paniniwala ay ang Nephilim ay mga hybrid beings, mga nilalang na ipinanganak mula sa ipinagbabawal na pagsasama ng watchers na itinuturing ng mga angel at ng mga babaeng tao. Kung totoo ang ganitong pagsasama, hindi imposibleng magkaroon din ng babaeng Nephilim. Pero kung mayroon man sila, paano sila nabuo? Pareho rin kaya ang lakas nila? Pareho rin kaya ang kanilang kapalaran? O baka naman ang kanilang kwento ay tuluyang nawala sa kasaysayan? Sa ganitong pananaw, ang mga higante ay hindi lang simpleng tao na matangkad. Sila ay mga nilalang na lampas sa normal na batas ng kalikasan. Produkto sila ng pagsasanib ng dalawang magkaibang uri ng nilalang. Maaaring ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang kanilang lakas at pati ang haba ng kanilang buhay. Ayon sa Biblia, may mga taong nabuhay ng napakatagal. Halimbawa si Methuselah na umabot ng 969 years at si Noah na nabuhay ng 950 years. Pero kahit ganoon kahaba ang buhay nila, itinuturing pa rin silang mga espesyal na kaso. Para sa mga naniniwala sa hybrid theory, ang Nephilim ay maaring mas matagal pang nabuhay kaysa sa kanila. Maaring umabot sa 3 beses ang haba ng kanilang buhay kumpara sa ordinaryong tao noon. Ibig sabihin, hindi lang sila mas malaki, mas iba sila. Pero ayon sa ilang tradisyon, may kapalit ang ganitong kakaibang kalikasan. Habang tumatagal ang kanilang buhay, maaaring nawawala ang kanilang kakayahang magkaanak. Ang kanilang katawan ay malakas, pero maaring hindi nila kayang ipasa ang buhay sa susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, maaring tuluyang nawala ang kanilang kakayahang magparami. Kung totoo ito, nangangahulugan na ang Nephilim ay isang uri ng nilalang na simula pa lang ay nakatakdang mawala. Walang susunod na henerasyon, walang lahi na magpapatuloy. Sa ganitong paliwanag, nawawala rin ang praktikal na dahilan kung bakit magkakaroon ng babaeng higante. Kung hindi sila kayang magparami, hindi magkakaroon ng lineage. At kung walang lineage, maaring tuluyang naglaho ang kanilang lahi sa paglipas ng panahon. Pero dito lalong lumalalim ang tanong. Ang kawalan ba ng kakayahang magparami ay totoong limitasyon ng kanilang hybrid nature? O isa na naman itong bahagi ng kwento na hindi isinama sa mga kasulatan? Isang misteryo na hanggang ngayon nananatiling walang malinaw na sagot. Kaya ngayon, may dalawang matinding tanong na patuloy na pinagdedebatehan. Ang mga babaeng higante ba ay talagang imposibleng umiral? O sadyang nabura lang sila sa alaala ng kasaysayan? Hanggang ngayon hati pa rin ang mga scholars. Wala pa ring final na sagot. Pero may isa pang pananaw na muling nagbubukas ng usapan. Ayon sa ideyang ito, posible raw na hindi lang lalaki ang mga higante noon. Maaaring may mga babaeng kasing tangkad at kasing lakas din nila. Mga giantesses na kasama nilang namuhay, kapareho ng pinagmulan, kapareho ng lakas at marahil pati kapareho ng kapalaran. Saan nanggaling ang ganitong ideya? Sa simpleng logic. Kung totoo na ang mga higante ay umaabot ng 3 hanggang 5 meters ang taas, gaya ng sinasabi sa ilang sinaunang tradisyon, magiging napakahirap isipin ang pagsasama nila sa mga ordinaryong babae na normal ang tangkad. Napakalaki ng pagitan ng katawan nila. Kung magkakaroon man ng reproduction, mas logical na mangyari ito sa pagitan ng mga nilalang na magkatugma ang laki at pisikal na kalagayan. Sa ganitong pag-iisip, ang giantesses ay hindi na fantasy lang. Nagiging necessity sila sa loob ng ganitong mundo. Lumalakas pa ang ideyang ito kapag tiningnan natin kung paano isinulat ang kasaysayan noon. Sa Biblia at sa maraming sinaunang tala, bihirang mabanggit ang mga babae sa genealogies. Hindi dahil hindi sila mahalaga, kundi dahil ang lipunan noon ay malakas ang pagiging patriarkal. Ang pangalan Mana at Alaala ay ipinapasa sa linya ng lalaki. Kahit mahalaga ang mga babae sa pagpapatuloy ng buhay, madalas silang nasa likod ng teksto, hindi sentro ng kwento. Kaya ang hindi pagbanggit sa mga babaeng higante ay maaaring hindi pagtanggi sa kanilang pag-iral. Maaaring ito ay katahimikan lamang. Kapag binabasa natin ang mga lumang talata tungkol sa mga higante, may mga scholars na nagsasabing ang kawalan ng giantesses sa tala ay konektado mismo sa paraan ng pagsulat ng kasaysayan noon. Isang mundong nakatuon sa mga lalaki, sa kanilang pangalan, sa kanilang ginawa, sa kanilang lahi. Kung ang isang bagay ay hindi nagsisilbi para patunayan ang autoridad, mana o kapangyarihan, kadalasan ay hindi ito na isusulat. Sa ganitong lente, ang pagkawala ng mga babaeng higante sa teksto ay hindi ebidensya na wala sila.
Isa itong limitasyon ng paraan ng pagsasalaysay noon. Kung totoo ang pananaw na ito, mas nagiging malinaw na ang katahimikan ng Biblia ay hindi palaging nangangahulugang kawalan. Madalas banggitin ng mga anak na lalaki, ang kanilang lahi. Samantalang ang mga babae, kahit mahalaga sa pagpapatuloy ng kasaysayan, madalas nakatago sa pagitan ng mga linya. Sa ganitong pagtingin, ang pagkawala ng mga giantesses sa kasulatan ay maaaring mas nagsasabi tungkol sa mga nagsulat kaysa sa kung sino ang tunay na nabuhay. Kung isasaalang-alang natin na maaaring may mga babaeng higante, nagiging mas malawak ang larawan ng Nephilim. Hindi na sila basta produkto ng iisang pangyayari. Maaaring bahagi sila ng mas komplikadong sistema. May pagsasama, may henerasyon, may pagpapatuloy. Kahit nakatuon ang mga naipreserve na kwento sa mga lalaki, hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang linya ng mga babae sa paglawak ng lahing ito. May mga katulad na ideya rin sa ibang kultura. Sa Greek tradition, ang mga titans ay hindi lang basta malalakas na nilalang. May pamilya sila, may asawa, may mga anak. Sa Norse legends at iba pang sinaunang kwento, may mga babaeng may pambihirang tangkad at lakas na bahagi ng mythical world. Ibig sabihin, sa maraming kultura na malayo sa isa't isa, ang konsepto ng mga higante ay hindi palaging puro lalaki lang. Sa ganitong pananaw, ang hindi pagbanggit sa giantesses sa Biblia ay maaaring bunga ng focus ng panahong iyon, ang pag-angat sa kapangyarihan ng lalaki at ang paglipat ng pangalan at mana sa kanilang linya. Ang katahimikan sa kasong ito ay hindi pagbura sa pag-iral. Ito ay pagtatago, at dito mas tumitibay ang isang ideya. Ang kawalan ng pagkakatala ay hindi katumbas ng kawalan ng pag-iral. Para sa mga naniniwala sa pananaw na ito, ang giantesses ay maaaring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Nephilim kahit hindi sila nabanggit sa pangalan. Ang kanilang pagkawala sa teksto ay maaaring desisyon ng pagsasalaysay, hindi pagtanggi sa kanilang pag-iral. Pero may ikatlong pananaw na muling nagpapabago sa usapan. Ayon dito, maaaring sterile ang mga higante. Ibig sabihin kahit gaano sila kalakas at katagal mabuhay, maaaring may limitasyon ang kanilang hybrid nature. Tulad ng mga unang tao sa Biblia, sina Adam, Noah at Methuselah na nabuhay ng maraming siglo, ang mga higante ay maaaring mas matagal pa ang buhay. Pero kung ganoon kahaba ang buhay nila, posible rin na hindi na nila kailangan ng maraming henerasyon. Kung sila ay nabubuhay ng sobrang tagal, maaaring hindi na kailangan ng pagpapatuloy sa pamamagitan ng mga anak. At kung sterile sila, babagsak muli ang tanong tungkol sa giantesses. Dahil kung walang reproduction, walang lineage. At kung walang lineage, maaring ang kanilang pag-iral ay pansamantala lamang. Isang paglihis sa normal na kaayusan ng creation na sa huli ay nakatakdang maglaho. Sa ganitong pananaw, ang kawalan ng pagbanggit sa mga giantesses ay hindi dapat agad intindihin bilang cultural omission. Maaring mas simple ang dahilan. Kung ang mga higante ay hindi umaasa sa reproduction para manatili sa mundo, hindi magiging mahalaga ang pagkakaroon ng babaeng kapareha sa talaan. Kung sila ay may napakahabang buhay, higit pa sa normal na tao, maaaring hindi na kailangan ng susunod na henerasyon para magpatuloy ang kanilang presensya. Sa ganitong pagtingin, ang mga higante ay hindi lang malalakas na nilalang. Sila ay parang mga presensyang tumatawid sa mahabang panahon. Nabubuhay habang ang mga tao sa paligid nila ay ipinapanganak at namamatay. May ilang tradisyon na nagsasabing maaaring halos immortal sila o may pambihirang haba ng buhay na umaabot ng maraming siglo, marahil pati milenya. Parang ang orasan ng mundo ay mas mabagal ang takbo para sa kanila. Hindi sila umaasa sa natural succession. Hindi sila umaasa sa mga anak para magpatuloy ang kanilang pangalan. Mas lalong nagiging misteryoso ang ideyang ito kapag napansin natin na may mga tala tungkol sa mga higante kahit pagkatapos ng baha. Ang baha ay inilarawan bilang ganap na paghatol, isang paglilinis na nagtanggal ng lahat ng laman sa ibabaw ng lupa maliban kay Noah at sa mga kasama niya sa ark. Ngunit paglipas ng ilang henerasyon muling lumilitaw ang mga kwento tungkol sa mga higante. Paano ito nangyari? Paano nakaligtas ang isang lahi na tila hinatulan na at winakasan ng tubig? Para sa mga scholars na sumusuporta sa pananaw na ito, ang pinakakaraniwang paliwanag ay ang pagbabalik ng Watchers, ang mga fallen angels pagkatapos ng baha. Ayon sa teoryang ito, kahit matapos ang unang paghatol, muling bumaba ang mga nilalang na ito sa lupa at inulit ang dating kasalanan. Nakipag-ugnayan muli sa mga babaeng tao. Mula roon maaaring nagkaroon ng pangalawang paglitaw ng Nephilim. Ibang henerasyon, hiwalay sa una,
ngunit kapareho sa lakas, karahasan at spiritual imbalance. Ngunit may nagbago na sa panahong ito. Parang nabawasan ang pagtanggap ng mundo sa kanilang presensya. Unti-unting lumiliit ang kanilang impluensya. Ang panahon ng mga higante ay tila papalapit na sa wakas. Pagkatapos ng baha, lumilitaw pa rin sila bilang mga kinatatakutang nilalang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagiging mas bihira ang kanilang pagbanggit. Mas madalas silang hinaharap sa digmaan, mas madalas silang matalo. May tala ng sinaunang digmaan kung saan nagkaisa ang ilang bansa upang labanan ang iba't ibang grupo ng mga higante. Sa kabila ng kanilang lakas, natalo sila. Sa unang pagkakataon, ang mga higante ay hindi na lamang simbolo ng takot. Nakita silang maaaring sugatan, maaring pabagsakin. Ang kwento ng batang pastol na humarap sa isang napakalaking mandirigma ay hindi hiwalay na kwento sa kasulatan. Ito ay bahagi ng mas malawak na pattern, isang mabagal na pagbagsak. Si Goliath ay tila huling rurok ng isang lahi na dati nangingibabaw. Ang kanyang pagkatalo ay hindi lang tagumpay ng maliit laban sa malaki. Ito ay tanda na ang panahon ng mga higante ay nagtatapos na. Kahit malakas at kinatatakutan, hindi na siya invincible. Ang kanyang pagbagsak ay simbolo ng pagsasara ng isang siklo na nagsimula pa bago ang baha. At kahit unti-unting nawala ang mga higante sa eksena ng Biblia, hindi nawala ang alaala nila sa ibang kultura. Sa maraming sinaunang sibilisasyon, ang mga higante ay patuloy na inalala bilang halos divine na mga nilalang. Mga unang bayani, mga tagapagtayo ng mga lungsod, mga mandirigmang may kakaibang kapangyarihan. Sa mga kwento ng iba't ibang bayan, sila ay lumilitaw bilang mga nilalang na nasa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga Diyos. Sa Greek mythology, malinaw itong makikita sa Titanomachy, ang digmaan sa pagitan ng mas batang mga Diyos at ng sinaunang Titans. Ang laban na iyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay sagisag ng paglipat mula sa lumang kaayusan patungo sa bago. Ang mga Titans ay hindi basta kalaban. Sila ay simbolo ng isang sinaunang panahon na puno ng lakas, kaguluhan at napakalaking kapangyarihan. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lang simpleng panalo. Ito ay pagtatapos ng isang lumang mundo at pagsisimula ng panibago. Sa ganitong pagtingin, maaring ang mga higante at titans sa iba't ibang kultura ay hindi purong gawa-gawa lamang. Maaring sila ay mga eko, mga bakas ng isang sinaunang alaala na naipasa sa iba't ibang grupo ng tao matapos ang malalaking sakuna gaya ng baha. Habang ipinapasa ang mga kwento mula sa bibig patungo sa susunod na henerasyon, na bago ang detalye, nadagdagan ng lokal na kultura. Naging myth, naging alamat, naging epiko, at maging sa tradisyong biblikal, makikita ang ganitong uri ng ambiguity. May malinaw na bahagi, may mga tahimik na puwang, at sa pagitan ng malinaw at tahimik, doon nananatili ang misteryo. Kung ang mga higante ay tunay na umiral, paano sila nagpatuloy matapos ang baha? Kung sila ay nawala, bakit nanatili ang kanilang alaala sa halos lahat ng sinaunang kultura? At kung may mga giantesses man, sila ba ay bahagi ng kwento na hindi isinulat o hindi kailanman kinailangang isulat? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalik tulad ng mga higante mismo. Lumilitaw muli sa bawat henerasyon na handang magtanong kung ano ang totoo at ano ang tahimik na itinago ng kasaysayan. Ang mga higante ay inilalarawan bilang bunga ng isang ipinagbabawal na pagsasama, ang tinatawag na sons of God at ang mga daughters of men. Para silang may dalang dalawang marka sa loob nila, isang bahagi na galing sa langit at isang bahagi na gawa sa laman at dugo. Nakakatakot sila pero sa totoo lang, nakakaakit din silang pag-aralan. Ang mismong pag-iral nila ay nagpapakita ng isang panahon kung saan ang supernatural ay hindi hiwalay sa tao. Panahong ang hangganan sa pagitan ng langit at lupa ay natawid at ang paglabag na iyon ay may kasunod na mabigat na epekto. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin na unti-unting nawawala ang mga higante sa mga tala ng kasaysayan. Hindi ito bigla ang pagkawala, parang apoy na dahan-dahang namamatay. May mga digmaan, may mga sunod-sunod na pagkatalo. Humihina ang mga linya ng lahing konektado sa kanila. Habang lumalakas ang mga sibilisasyon ng tao, hindi na sentro ng mundo ang mga higante. Unti-unti silang napunta sa gilid ng alaala. Naging alamat, naging simbolo, naging babala. Hindi ibig sabihin nito na dati silang invincible. Sa katunayan, maingat ang mga sagradong teksto sa pagpapakita ng kanilang limitasyon. Ang kwento ni na David at Goliath ay hindi lang simpleng maliit laban sa malaki. Mas malalim pa roon. Ipinapakita nito na ang lakas na walang tamang layunin ay hindi garantiya ng pananatili.
Para sa maraming tagapagpaliwanag, ang mga laban na ito ay hindi lang pisikal na bakbakan. Ito ay simbolo ng banggaan ng pananampalataya at kayabangan, ng pagsunod at pagre-rebelde. Sa ganitong pagtingin, ang pagbagsak ng mga higante ay hindi lang katapusan ng isang lahi. Ito ay paglipat mula sa mundong pinamumunuan ng takot patungo sa mundong hinuhubog ng tiwala sa Diyos. Ang pag-angat ng mga human heroes laban sa napakalalaking kalaban ay tila patunay na ang tapang at pananampalataya ay mas matibay kaysa sa lakas na walang direksyon. Sa ganitong background, historical at spiritual, mas lumalalim ang tanong tungkol sa tunay na kalikasan ng mga higante at ang relasyon nila sa sangkatauhan. May ilang sinaunang tradisyon na nagsasabing sa isang punto, ang mga nilalang na ito ay nakipag-ugnayan sa mga babaeng tao at nagkaroon ng hybrid na mga anak. Ito ang mas nagpapalawak ng misteryo tungkol sa pinagmulan nila. Pero dito lalo nagiging tahimik ang mga sinaunang tala. Halos lahat ng naingatang record ay nakatuon sa mga lalaking higante, ang kanilang lakas, digmaan at mga ginawa. Samantalang ang posibleng mga babaeng kabilang sa lahing ito ay nananatiling walang pangalan, walang paglalarawan, halos parang hindi nabanggit. At dito pumapasok ang mahalagang tanong, ang kawalan ba ng tala ay ibig sabihin na wala talaga sila o may dahilan kung bakit hindi sila isinama sa kwento? Sa Biblia at sa maraming sinaunang sulatin, ang kasaysayan ay kadalasang isinulat mula sa isang malalim na patriarkal na pananaw. Ang mga genealogy ay nakatuon sa ama at anak na lalaki. Ang mga hari, mandirigma at bayani ang nasa sentro. Ang mga babae, kahit mahalaga, madalas ay nasa gilid lamang ng salaysay. Sa ganitong konteksto, ang hindi pagbanggit sa gianteses ay maaaring hindi dahil wala sila. Maaaring ito ay bunga ng cultural bias, isang narrative choice kung saan ang lalaki ang itinuturing na tagadala ng pangalan, kapangyarihan at alaala. Kaya makatarungan lamang na itanong, ang katahimikan ba ng teksto ay tunay na pagtanggi sa kanilang pag-iral? Ang kawalan ng malinaw na pagbanggit ay hindi automatikong patunay na hindi sila umiral. Maaring ito ay limitasyon ng pananaw ng mga nagsulat na hinubog ng kanilang social structure, religious values at literary conventions noong panahong yon. Sa madaling salita, ang hindi naisulat ay hindi agad nangangahulugang hindi nangyari. At sa pagitan ng naisulat at hindi naisulat, doon patuloy na nabubuhay ang misteryo ng mga higante. At ang tanong kung may mga higanting babae bang minsang naglakad sa ibabaw ng lupa. Para mas mapalalim pa natin ang pagninilay na ito, kailangan nating lumampas sa literal na pagbasa. Hindi sapat na basahin lang ang mga salita. Kailangan din nating tingnan ang cultural, historical at symbolic na konteksto kung kailan isinulat ang mga tekstong ito. Hanggang ngayon buhay pa rin ang debate tungkol sa posibleng pag-iral ng mga giantesses. At pati na rin ang ideya na maaaring may mga komunidad o lipunan ng mga higante na binubuo ng parehong lalaki at babae. Maraming scholars, theologians at mga nag-aaral ng sinaunang tradisyon ang patuloy na nagtatalo rito. May ilan na nagsasabi na ang relasyon ng mga higante at ng mga tao ay maaaring mas komplikado kaysa sa simpleng digmaan. Maaring hindi lang ito puro labanan. Posible raw na may mga alyansa, pakikisama at maging mga pinaghalong lahi. May ibang teorya naman na mas lumalawak pa ang saklaw. Ayon dito, ang mga higante ay hybrid beings, mga nilalang na bunga ng pagsasama ng divine at ng tao. Hindi lang ito ideya sa tradisyong biblikal. Makikita rin ang ganitong konsepto sa iba't ibang mythology sa buong mundo. Sa ganitong pagbasa, ang mga higante ay hindi lang simbolo ng paglabag sa hangganan. Sila rin ay paalala ng isang panahon na tila mas malapit ang langit at lupa sa isa't isa. Panahong ang supernatural at ang mundo ng tao ay hindi pa ganoon kalayo. Ngayon iniiwan namin sa iyo ang pagninilay na ito. Ano ang tingin mo sa mga kwento tungkol sa mga higante? Naniniwala ka ba na maaring may mga giantesses na umiral kahit hindi sila nabanggit sa mga sinaunang kasulatan? O posible kaya na ang mga higante, lalaki man o babae, ay bumuo ng sariling pamilya, sariling clan o sariling lipunan? O mas may saysay ba para sa iyo ang ideya na sila ay mga hybrid na nilalang na may dalang parehong bahagi ng tao at ng banal? Inaanyayahan ka naming ibahagi ang iyong pananaw sa comments.